sa left or right nakunan ng dugo. So sa left ako. Sabi niya, Oliver, my son, I'm very proud of you. Kasi pero yung papa ko kasi hindi ako pinayagan. Nagsuot pala ako ng yellow jacket. Alam ko na may gusto nito. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello Kagas! Welcome back to another vlog. Getsame! Oliver Kagas. Kagas, for today's video po, pupunta po ako ngayon sa Interbrook sa aking clinic. Kasi po kailangan po may control ako ngayon. I mean, ipakontrol ulit yung liver ko kung naalala nyo po before, di ba? Na pumunta tayo doon sa clinic. Ngayon kasi, at normally, kapag andito yung mga daddy ko, si dad, si Uwe, or si Egbert man lang, ay hatid nila ako doon sa clinic. And then, wala sila ngayon. It's because nasa bakasyon sila. So, ako lang pupunta doon. Maaga akong gumising kanina kasi may guest ako na nag-breakfast. Mabuti lang, maaga din siya natapos. So, now is 8 in the morning. At kailangan ko pumunta doon. Mag-bus ako dito. Dati ang bus ay mga 10 minutes na nandiyan na yung bus. Malapit na din ako sa sa bus station. And then papunta doon na with bus ay nasa ano siya, 30 minutes lang siya papunta doon. Ngayon last day ko na ipa-control yung liver ko. Kasi dati nung pumunta tayo, kung naalala nyo yun, ay walang nakita sa liver ko. So ngayon ipa-control ulit kung meron ba talaga or wala. Kasi kung wala ay hindi na ako babalik doon. So last ko na ngayon. So please pray for me na wala talaga kasi baka mag-maintenance pa tayo ng mga gamot-gamot o ano pa, di ba? So at least okay ang ating body health, body movement. So tara na at sabayan niyo po ako. Yan. Dito tayo sa ano. Hala, grabe talaga ang baha pala kasi ang andaan ba na ano siya dito Ano yung mga to, ano to, mga bato-bato Yan dito, ito yung train bus station namin, dito kami maghihintay. Yan Yan. Dito wala siyang bahay-bahay kasi kapag umuulan wala talaga, no? Sana malagyan man lang dito ba para kapag uulan meron tayong silungan. Guys, andito na tayo sa bus at solo ride ako ngayon. So nagba-vlog ako ngayon. Ako lang talaga isa kasi po alas 8 na. Normally kasi mga estudyante, mga alas 6, alas 7, ganun yun sila. Pero pag alas 8 wala na masyadong mga tao, mga passengers kasi kanina pa lang sila maaga. Pero mamayang hapon naman, punuan naman to. Pero ako kasi, control lang naman ako doon. Sana mabilis lang kasi po, mag-isa lang si Andy sa bahay. Wala siyang kasama at hindi pa kumain si Andy guys. Kailangan ba niyang kumain, no? Ay, sana, mabilis lang ang controlling ngayon ba. Tapos may tao pa sa bahay ngayon. Sa rooftop namin, merong gagawin doon kasi po, napasukan siya ng tubig. So, kailangan siya i-fix at saka may tao doon. So, I really hope na maaga talaga ako ngayong matapos at saka makauwi din agad-agad. Tao-tao. Walang ka people. Buhay provincial life ng Germany. Tsaka ganito talaga ang buhay ng German citizen. Pag walang sakyan mag-commute talaga. Kasi kapag meron lang akong car, siguro kanina pa ako dumating sa Interbrook. But let's focus kung ano meron tayo ngayon and then planungan ang next step, diba? Hanggang ngayon ba hindi pa ako makapaniwala na German citizen na ako, meron na akong German daddies. Hindi ako makapaniwala. Parang hindi pa siya nag-sink in. Ganun diba yun yung pag meron kang may mangyayari sa buhay mo na maganda, parang hindi siya mag-sink in agad-agad, no? Like lately pa, hanggang ngayon hindi pa talaga guys na may daddy ako, may parents ako dito, na German citizen na ako.
parang yung feeling ko is like mutual. Yung same pa rin dati kung ano meron ako. Kasi yun ang nakasanayan natin. Pero ngayon siguro, sasanayan ko yung sarili ko. But, hindi pa talaga. Grabe din, Lord. Thank you talaga, Lord, din sa humbleness na ito. Na hindi ako nagiging boastful sa iba. Siguro sa ibang tao, nagganon ako, pero hindi ko na pilit kasi yun naman ang pagtingin nila sa akin. Di ba kung boastful ako sa paningin nila, but alam ng Diyos, alam ng mga close friends ko kung gaano ako nag-remain humble sa lahat na nangyari sa buhay ko at grateful na din. So let's go to the clinic kasi mag-control na tayo ng liver. Pumunta na po ako kanina sa clinic. Kinunan ako ng dugo dito. Sabi kasi Information zu RB 94 von Marburg, Ankunft 9:51 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Okay. So anyway, dito na ako kanina sa clinic, di ba? And then kinuhan ako ng dugo para i-obserbahan ulit. Kasi di ba nung una akong ginawan ay kinuhan ako ng dugo at saka urine. Tapos ang result doon may ano daw sa liver ko, tapos nagpanasonography ako. Wala namang nangyari sa liver ko. So ngayon, kinuha na ulit ang dugo para for examine ulit. So hindi ako nag-breakfast kanina, hindi ako minom ng tubig. Ano pa dyan, kagabi. Hindi rin ako nag-dinner kagabi para wala talaga karne-karne. At saka, tanong niya kasi nung doktor, nurse pala siya, sa left or right nakunan ng dugo. So sa left ako kasi itong kanan ko ay yung right. Ito yung palagi kong ginagamit, 'di ba? Na mag cellphone or ano kasi ito medyo masakit dito dito may ano diyan masakit siya kinunan. And ang bilis lang kasi pagdating ko doon nag-wait lang ako ng 5 minutes tapos tapos uwi na sana ako ng last and then ang train kasi wala kasing bus ngayong oras, mamaya pa 1 hour pa, so ang train ang mauna ngayon. So ang ginawa ko, kasi may 1 hour pa, nag-stay na ako doon sa bake shop, mag-inom ng kape para magpaano ng oras, pang papatay ng oras. So hintay tayo dito ngayon. Tumawag naman yung daddy ko, si Uwe. Tumawag siya na, kumusta daw ako, nasa Interbrook na ba daw ako. Sabi ko, andito na sa Interbrook at tapos na ako. Sabi niya, wow, ang bilis Sabi niya. So ngayon, tinanong niya ako nangyari. So, tinanong niya din niya ako kung yung health insurance ko, kung naka-change na ba ang apelyido ko. Kasi po, nag-unmail din na kami, na pag-register na kami ba, ay nag-inform na kami na i-change na lahat. So, tinanong ko yung kanina sa clinic, sabi doon, change na daw yung apelyido ko na nakagas ay hindi nakagas. So, marami pong nagtatanong po kasi guys kung ano daw ang apelyido ko po. Yan, sagutin ko. At ano nang nakalagay kasi parang di ko lang alam ko nasabi ko to sa vlogs ko. Sa mga vlogs ko nasabi ko ba sa inyo? But ngayon sabihin ko na sa inyo na 'di ba Oliver Cagas ang gamit ko. Oliver Cagas man talaga ako. And then after the adoption ko ano daw apelyido ko. So hindi na Cagas. Ano na po siya? Gimmicker. Meron yung pagtamang pronunciation ba? Hindi ko lang masyadong matama. Meron siyang tamang pag-pronounce. Pero, Oliver Gimmicker. Gimmicker? Gimmicker? Emekan. So, yung apelido ko, dalang-dala ko na po apelido nila. And then, dito kasi sa Germany, hindi sila naglalagay ng middle name. So, sabi kasi, kung ang gamitin ko ba ay Oliver Cagas Gimmicker. Diba? So, hindi na. Kinuha na yung Cagas, so Oliver Gimmicker na. Uy. Kinuha na din yung Tagibalos. Wait lang, may aso. May aso talaga. Diba, Tagibalos ko, Oliver, Tagibalos Cagas. So, kinuha na yung Tagibalos, kinuha na rin yung Cagas. So, Oliver Gimmicker na lang nakalagay. So, yun, nasagot ko na po kung ano na talaga apelyido ko. And, yeah. So, tumawag si Uwe, yung daddy ko. Sabi niya, oh, Oliver. Sabi pa niya ba, my little son, sabi pa niya doon, sabi, I'm so proud of you kasi po, nagampanan mo yung, kahit ikaw lang mag-isa, nagampanan mo ng tama ang hotel, tapos mabilis lang yung pagtrabaho mo, na-shock sila na sabi pa ni Egbert at ni Uwe, I'm very proud of you kasi po, na-train ka talaga namin kung paano mag-handle ng hotel, na kahit mag-isa ka, wala kang kasama, na-handle mo ng tama. So,
we are very proud of you. And then, sabi pa ni Uwe ba na, na-amaze talaga. Sabi niya, Oliver, my son, I'm very proud of you kasi you did it alone and without any help sa amin, na kasi dito kami sa bakasyon, pero ikaw nagawa mo lahat yung sa hotel, sa mga guests, sa check-in, sa check-out, sa ano pa dyan, na gawan mo na tama kasi po, kinokontrol kasi nila kung kaya ko na ba kahit mag-isa ako, kung ano ba, kaya ngayon pinapractice nila, parang sinasanay nila na ako na mag-isa sa bahay at pinaano talaga sa akin ba na makayanan ko. Kasi po dati yung kasama sila, pinatrain talaga ako, gagawin ko daw ang dapat kung gawin, yung sabihan talaga na step by step, ito dapat Oliver, tapos dito ibang ano naman, ibang department, ibang ano about sa hotel, iba, alam mo yun. Oo, so sa pagsabi pa nun ni Uwe ba, oh thank you dad, nagsabi ko thank you dad kasi parang na ano din ako na I felt flattered ba na appreciate nila yung ginagawa ko, na ano lang, lahat ng gusto na dapat kong gawin na tama, ginagawa ko para sa kakabuti namin na pamilya, para masaya ang aming pagsasama as family dito sa Germany. So, ayan. So, yung apelido ko, Oliver Gimicar na. Wow! May German apelido na pala sa Oliver ka, guys. Tama kasi po, German naman. German na ako, yung papeles ko, German na. But, yung dugo ko, numalaytay, ay kagas pa rin. Mga kapatid ko pa rin sila sa dugo. Pero sa papeles, no, hindi na pala talaga sila kapatid sa papeles. Sad, but it's okay. Happy rin. Sad and happy. Mixed emotions, no? Na dami pa rin ginagawang enormous blessings ang Panginoon sa akin. And thankful for that. I'm forever grateful. Siguro ito talaga yung tinadhana sa akin. Nandito na po ako sa bahay. Kaya na po ako naglakad. May market ngayon ba? Tapos nakita ko doon may chicken. Yung palagi naming binibili, di ba? Pero hindi lang ako bumili. Kasi magluto pala ako mamaya din ng... Pwede ako magluto. May chicken ako doon at lutuin ko yung tinulang manok. So yun na lang. Kasi masira yun ko. Hindi yung lutuin. Kasi hindi pa luto yung manok. So ito yung natin na basura. Kinuha na siya ng... nagbabasura. So, ilagay natin siya sa tamang lagayan. Wait lang. Ano na tayo? Ito. Hirap pa naman ito. Wait lang, ha? Wait lang. La 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 la. Hindi pa kumain sa Andy. Hindi pa rin ako kumain. Magsabay kami na din nakakain. Natawa ko sa mga comments ka guys ba, sa diba nung nalaman ninyo na adapt ako ng mga German bosses natin, sila na yung daddy ko dito, dad 1, dad 2, hindi pangit ang dad 1, dad 2, no? Ano lang, daddy Egbert, daddy Ove, ganun. Sabi pa dun ba, hala Oliver, ano tawag nito, may kapatid na si Andy. Ha? Sabi niya may kapatid na si Andy. So ha? Ano daw? Natawa ako ba kasi nga si Andy may kapatid na, so hindi na siya nag-iisa, so dalawa na kami anak, si Andy at saka ako. So Andy, respect me because I'm your brother, okay? Dito na sa bahay. Daddy, okay pa naman yung bahay, kaya huwag kayo mag-alala dyan. Enjoy your vacation. Sana pupunta dito sa Harvey na, magbisita sa Harvey ito ba? Pabisita ko kaya. Hindi naman siya magbitbit ng bata kasi dito man sa loob ng bahay. At saka sa mga daddy ko, mas masaya sila kapag may friend ako bibisita dito para hindi ako malungkot, hindi ako mag-isa. Yung friend na kilala din nila. Hi guys, andito ako sa bahay. Sa labas. So magluto po tayo. Nagluto na ako ng rice at saka magluto din tayo ng ulam. So painitin na natin to. So, na-miss ko na mag-grill-grill dito sa labas, no? Tingnan nyo po, oh, dito ako kinuha ng dugo, ayan. Dito kasi, medyo masakit talaga siya, no? Kanina ba, kinuha na ako ng dugo. No, hindi talaga ako tumitingin kaya sabi ko, ayoko tumingin. Doon ako tumingin sa bintana. Ayoko tumingin sa sarili kong dugo, no? So, it's either dito or dito kasi dito yung kinunan sa akin. Kasi para ito ang magalagalaw ko. Kasi dito, right-handed tayo, di ba? Oo. So, painitin ko lang to.
Initin ko lang to kasi magluto tayo dito ngayon ng steak. Here is the steak. Magluto din po tayo ngayon ng ano ba? Dried fish. Magdaing tayo ngayon. Miss ko na ang dried fish. Palagi naman itong nag-ano. Ay! Pero wende, it's German eh. So magluto na tayo. Malinis na po to. Lagyan ko na siya ng oil para start na. May sabihin po kayo ko sa inyo guys. Ito po daing, ayan, nakita niyo po. Daing here. Sa freezer ko to nilagay para hindi siya mangamoy, para naka-freezer lang siya. Alam niyo, ito po yung daing ko, may isa pala akong daing diyan na dala ko pag nung umuwi ako ng Pilipinas, o di ba? Pero last na to. Tagal-tagal na 'yun. Mag 2 years na. Ngayon ko lang siya nakain. Yun yung rest na lang siya kasi yung iba nakain ko na. Yan, mag-isa na lang yan. Mayroon pala akong daing. Pagtingin ko, wow, jackpot. May daing pa pala ako. So, magluto. Andy ha. Ang naiwan sa bahay, presenting Andy Coy. Itong daing, mamaya ko na tulutuin kapag malapit na to kasi po mabilis na siyang lutuin, di ba? Ang daing. So nakahanda din dito ang ating panluto. Takpan ko lang to para mas mabilis. Guys, may sabihin pala ako sa inyo ba? Kasi nag-deja vu siya sa akin nung nag-adapt ako ng aking mga German employers, di ba? Dati kung natandaan, naalala nyo po na sinabi ko po sa vlog before, no, na nung bata pa talaga ako, yung parang nasa 2 years old, 3 years old, 4 years old na, sabi na ang nagsabi nito ay mga kuya ko. Kasi nakatira kasi kami dati sa Davao, sa, anong tawag nun? Saan po yung Davao na nasa dagat, na may dagat? Doon kami, Dayaw ba yun? Hindi. Saan nga yun? Oy? Saan yung sa Davao? Basta nakatira kami, naalala ko ngayon na nakatira kami sa gilid ng dagat. Everyday kami nagligo pa noon dati. Pero mabilis lang yun, parang I think 2 years lang kami doon. Tapos umalis kami, bumalik kami sa Makilala kung saan kami talaga nakatira. And then, doon sa Davao na yun, may Amerikano na gustong mag-adapt sa akin. Hindi ko lang alam kung anong nationality, kung puti ba or yung black American, kasi dati sa amin, di ba? Very rare lang kami makita ng mga puti before, ng mga white people. So, dahil very rare lang po makita kami ng mga white people, kahit hindi Amerikano, sabihin pa nilang Amerikano, kano, o di ba? Maka-Indian yun na kano pala sila sabi. Kasi sa amin kasi guys, totoo to, sino makarelate? Kahit Indian ang sasabihin Amerikano. Kahit Chinese, sabihin pa rin Amerikano. Sa amin, yung dati pa ba? So, lately ko lang din nalalaman yung nasa 18, mga ganun-ganun na hindi pala lahat ng mga puti Amerikano ang tawag. So, kailangan Indian. Dapat Indian. Kung Amerikano, Amerikano. Kung European, dapat Western. Diba ganun? Australia, taga-Australia, Australiano. Sa amin kasi, niremix na namin lahat, Amerikano na. Kaya di ko rin alam kung Amerikano ba talaga yung gusto mag-adapt sa akin. So dati, tinanong yung papa ko na kung gusto ba daw na i-adapt kasi naawa talaga sa akin. Malaki yung chan ko before, sipunin. Alam mo yung maraming nuka-nuka. Allergy pa sa dito. Yung sabi ng mga kapatid ko, kamag-anak ko na kaya naawa yung Amerikano sa akin na i-adapt ako, pero yung papa ko hindi pumayag. Kasi siguro no, kung in-adapt ako before guys, siguro hindi ko maalala. Hindi ko kilala mga kapatid ko. Siguro, I'm still longing sa mga kapatid ko, diba? So, much better, mas better na, ngayon lang ako in-adapt na alam ko na kung sino ako, kilala ako kung sino mga kapatid ko, diba? Siguro kung Amerikano talaga yung sa akin, nag-adapt, siguro, spokening dollar ako ngayon. What are you doing there, bro? Ganun na siguro ako ngayon, guys. Kaya,
Oo. Pero yung papa ko kasi hindi ako pinayagan. At saka, nung ano ako ka guys, nasa grade 4 ako, bumisita ako sa mama ko before, doon sa Butuan. Sa Butuan kasi yung mama ko. Taga Butuan yung mama ko. At separated na sila ng papa ko before. So, nung kapitbahay din ng mama ko, gusto din akong i-adapt. Oh, ang daming mag-adapt sa akin. Sabi niya doon, i-adapt kita, Oliver, para makita mo yung mama mo everyday. Nasa harapan lang yung bahay. Sabi ng mama ko, o sige, i-adapt mo yan. Baka puntahan ka dito ni Rogelio. Rogelio, mapana ng papa ko. Baka puntahan ka dito at kukunin si Oliver kasi ay noon, hindi papayag. At saka yung uncle ko doon sa Turil, Bayabas, taga Bayabas, gusto din ako i-adapt. Pero ayun din talaga, sabi pa ng lula ko kasi buhay pa noon that time. Nako, kahit anong sabi nyo dyan, hindi yan papayag yung papa niya kasi nga hindi gusto ng papa niya, mawala yan si Oliver. Ako nga nung sinama ako ng lula ko nung pumunta ako sa mama ko, hindi nga sana papayag yung papa ko. Dati na isasama ko doon, yun talaga naalala ko na pumayag lang yung papa ko kasi pinilit. Na sige na, kasi first time makita ni Oliver yung mama niya, na yung may edad na si Oliver, yung alam na yung ano niya, sinong mama niya. Kaya pumayag yung papa ko, sabi ng papa ko, dapat dalhin niyo si Oliver ha, pag balik niyo dito, kasi ako yung makalaban niyo, kung hindi yung dalhin. Ano yung lula ko that time, dapat dalhin si Oliver pag uwi. Magluto na po tayo ng ito, oh. Lutuin natin ito. Yung daing dried fish. Hala, matagal na ako hindi kumain ng dried fish. Super tagal na po talaga. So, ngayon ulit. Dahil na malinis na yung grill namin at saka wala din ang aking mga daddy. Ayaw kasi nila ng amoy nito. Kaya, parang nabigyan ako ngayon ng grasya. Nabigyan ako ng grasya na makaluto, makain ulit tayo. So, anyway, para ngayon ba na-adapt ako, parang nag-deja vu ba na, hala, dati, siguro, sabi ko ba, siguro, tinadhana talaga dati, no, na-adapt ako, kasi, ganun, ito, tadhana, di ba ka, guys? So, ito, natupad, at nangyari na talaga. Grabe, no, grabe si Lord. Yung enormous blessings ni Lord sa atin, grabe, no, walang talaga, no, walang makakatungkad. Mga plano na Panginoon sa atin, walang nakakaalam, at walang nakakaano ba, yung, alam mo yung plano niya sa atin ay walang makakapipigil. Sabi ko talaga, sabi para mga kapatid ko sa Pilipinas ba, wow, may kapatid na kami na German. Ha? German? Oo, palagi na sila sabi ka, guys. Uy. Magluto na tayo ng daing. Here, Harvey, may daing ako. Alam ko, meron ka din. Si Harvey talaga yung pinapainggit ko, no? Hindi, oy, joke lang. Kasi si Harvey kasi, pinapainggit na niya ako sa mga maidi niya na pagkain. Kaya, Harvey, alam mo na. Wow, ang amoy ng daing ba, no? Alam nyo kapag mga German na to, inaamoy na to, sabi nila, ano ba yung baho na niya? Parang patay na daga. Yun talaga sinabi dati. Pero sa atin, banguhan na tayo, di ba? Hoy, huwag kayo ano sa akin. Kalabas lang namin ni Andy, kakarating namin sa bahay. At saka, ito po, nabasa to. Ito yung lagay ng aming mga unan kapag dito kami kakain sa terrace dito. Mga unan at saka yung parang hapin, cover sa upuan, like itong upuan na to, ayan. Cover namin para mas malambot-lambot ang pag-upo. Tsaka sa lakas ng hangin, kinuha namin yung laman nito. Nilagay namin doon sa living room kasi nabasa talaga siya. So dapat siyang i-dry muna. Psst, Adi. So ngayon, i-ano ko muna to dito. I-dry ko muna to dito. Gamit ito.
Beng, tingnan mo. Oh, basa. Super basa. Tapos yung mga unan doon, kapag dry na po iyon, it's the right time na ilagay ko na siya balik dito. So, pakainin ko pala si Andy. Hindi ko pa paikain. So, wait lang Andy ha. Before kita pakainin, meron muna akong gagawin na sa labas pa rin. Wait lang po. Ilagay ko muna to dito. Maya ko na to linisan. Ano man? Gutom? Pakainin ko si Andy kasi ang ingay. Tapos nang kumain si Andy, meron tayong gagawin dito sa garden ko. Tsaka, nagsuot pala ako ng yellow jacket. Alam ko na may gusto nito. Ate Berlin, pinsan ko po dyan sa Garcica. Sabi niya, Oliver, kapag pupunta ka dito sa Pilipinas o uwi ka, dalhin mo yan, pasalubong mo sa akin. Nahiya man ako magdala nito. Kasi old na kasi ito. Nahiya ako magbigay. Ate Berlin ba? So, dito tayo sa garden ko. May dala tayong mag-harvest tayo ng strawberry natin ngayon. First strawberry picking in this year of 2024. Okay. Kasi wala dito ang mga daddy ko. So, ako makain ito. Kung hindi, kakainin pa to ng mga alamigas, mga ibon, or yung mga insekto. So, kailangan unahan na natin kasi po, nag-ano pa tayo dito sa garden na to, no? Marami tayong ginagawa nito ba? Para lang talaga to, may, ano tayo dito? Para meron lang talaga tayong something to do it. Andy, what are you doing? There. Parang maingay ka dyan na side. Ha? Parang maingay ka dyan na side. Oh, diba? Bit-bit na naman siya. Oh, tinan nyo, oh. Ay, ginoo ko. Kapag andito talaga ako sa labas, meron talaga siyang gagawin na milagro. So, meron na tayo dito strawberry. Ayan. Wow. Pulang-pula. Lagyan lang natin to dito para ito maliit naman to. Pero this year na strawberry ba maliliit man ka guys, oy. Pasensya na po talaga kayo ha kasi parang nasisira siya agad kasi dahil sa super maulan ang panahon. So super ulan ang panahon, ang strawberry ay mabilis siyang nasira. Kagaya nito. Oh. Pasira na siya pero uunahan natin ang gustong kagaya nito ka guys, oh. Nabangag, no? Ito, oh. So, tapon natin to kasi po kinain na siya ng mga insekto, sabi ko sa inyo. Ito din, oh. Naunahan tayo ng insekto, amigas. Alamigas, ito meron. Okay pa to. Ay, sayang nga, oy, oh. Ay, naunahan talaga ako ng mga sayang. Itatapon ko lang yun. Ayan. Hugasan lang natin to para maginahan naman yung ano ko. Ay, sayang. To, oh. Butas na siya. So, tinatapon ko na lang dyan. Para kainin niya ng mga ibon. Para may kainin naman sila. Ay, meron pa dito isa. Ay, malapit na siyang kukunin ng... Kailangan mag-harvest talaga ako. Meron tayo. Uy, naunahan na naman ako ka, guys. Tingnan nyo. Ito kaya. Oh, amoy ano dito ba? Strawberry. Amoy ano kasi yung strawberry nito, no? Dito naman tayo na side. Wala pa. Hilaw-hilaw pa siya. Hilaw-hilaw. Ito kaya. Oh, wala din. Ito. Wait lang. Ano dito? Pangit siya na pagkahinog. Ang daming nasayang.
Sayang. Ito oh. Kunin ko na lang din to, no. Bahala na kayo dyan. Ito, mga hilaw-hilaw pa. Ito oh. Baka other day pwede na yan. For this time, oh, hindi. I love picking strawberry. Sus. Strawberry pa imo. Yan, mayroong dalawa. Then, may isa natago. Uy, nakita pa kita. Thank you naman. Huwag ka magtago-tago dyan. Pakita ka sa akin. This is my strawberry in this year, 2024. Kunti lang siya, no? Unlike before ba, nung una naming tanim dyan, ay marami talaga. Kasi diba, kinuha namin yun. Tapos pinalitan ng bagong lupa. Tapos, ano pala, dapat pala yung strawberry pala, diba? For example, mag-winter. Andyan lang yan siya, hindi yan namamatay. Nabubuhay yan siya kapag spring. Tsaka pala, paglagyan mo siya ng bagong lupa, para naman may matabang lupa, kailangan ilagay mo lang pala siya. Huwag mo nang kunin yung strawberry. Kasi yung strawberry kasi kusa na siyang magtubo ng kanya. Alam na niya kung saan siya. Tutubo siya hanggang makalabas siya sa world of planet. Sa planet world. So, para, diba? So, na mali pala, but it's okay. Para, alam din namin kung ano pang gagawin namin next time. Oo. Kakainin ko to mga yon, pero picturean ko muna to at isend daddy ko ang strawberry na to at masusurprise yun sila sa, may strawberry na pala tayong makukuha, naunahan mo kami ha. Kasi baka maunahan tayo ng mga langgam, mga ibon dyan, na maaligid. Kaya guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Cagas, and then cheers!